ngayon, when you're 30, feeling ko ito na yung last chance natin na to be healthy, to be physically fit. Lahat ng gusto mong aspect sa buhay, gusto mong ayusin. This is one of our last chance kasi ang hirap na kasi gawin siya sa akin lang. Ang hirap na siya gawin sa 40s. Na kunwari mag-exercise ka, ang hirap na gawin yun. So, kung hindi ka pa magbabago ngayon pa lang sa 30s, wow, grabe, di ba? Doon pa lang, mahirapan ka na. Sa akin lang yan sa perspective ko lang. Feeling ko kasi ganun Ganun sa akin mangyayari. Kailangan may gagawin na ako ngayong 30s. Hi, I'm Alan and welcome to Dinato Drawing Podcast episode 69. And today, as all you know, for all my listeners, wow, for all our listeners around the world, kung napapansin nyo, parang natigil yung podcast, no? And I have some explanations na bakit tayo nag-hiatus. And I don't know if may paki kayo, ganon. Pero 'di ba, parang ewan ko kung may mga listeners tayo, may listeners na nag-aabang sa atin. Pero 'yun, kung napansin niyo nag-hiatus tayo and for quite a while, parang ilang months yata na natigil ang podcast. Parang simula January ba or February. January yung last, alam ko. Then, tuloy-tuloy January. February, March, April, May. So, 4 months. 4 months tayo natigil, no? And, mamaya, ikwento ko bakit tayo nag-hiatus. And, kamusta pala kayo? Wala lang, parang, nakamiss din kasi mag-podcast, no? Tapos, parang, dumating din sa point ko na talagang ito yung free time ko na to unwind nga kasi syempre pagka nandito ka lang sa bahay, lalo na kung work from home ako, wala akong kausap, 'di ba? Parang ang hirap. Wala akong office mates, wala akong kakwentuhan, pero ito yung naging way ko para magkaroon ng friends. Wow, friends. Hindi, joke lang, pero kaya ako nga ginawa yung podcast para nga matuto sa mga tao and talagang sa mga idol ko. Gusto ko talaga gawin to para lang ma-interview ko yung mga idol ko. Yung mga paraan natin, 'di ba? Pero 'di ba, parang nag-grow siya organically into a community. Sana merong community pa rin kahit nag-hiatus tayo. Pero ayun nga, we back and ngayon ang topic natin medyo random, parang solo podcast ulit. Parang ilang beses ko na ba ginawa ang solo pod? Pang ilan na ba to? Pang 4? Siguro? So, yun. Bakit nga ba tayo nag-hiatus? Nag-hiatus tayo kasi simula last year hanggang early months of 2025, sobrang burnt out ako. Ganun talaga kalala. As in, bumalik yung aking GAD, General Anxiety Disorder, na kung papansinin nyo, hindi siya halata pagka kausap nyo ako or nakasalumuhan nyo ako or nakakausap. Mas inner struggle siya and mas dun ko hinahandle siya privately on my own. And I've been vocal on my mental health na talagang parang madami kasing nangyari last year na talagang nakadrain sa mental health ko. As in, grabe. Isa sa mga lowest point ko sa buhay. Pero, yun nga, bakit nga ba ganito, no, yung topic natin, no, about me? Dapat iba diba? Dapat iba yung pag-uusapan natin Pero yun nga, bumalik yung GAD ko and I've been seeing therapist, psychologist. Wala lang, parang ang sakit. Ang hirap kasi sa parang ang hirap tanggapin na minsan
kailangan ko ng help talaga sa pag-handle ng anxiety attacks. And talaga, grabe yung panic attacks ko, minsan randomly. And yung pinakaayaw ko pag nagpa-panic attack ako sa barbershop. Kasi hindi ko alam bakit at some moments nga, bakit dun pa ako nagpa-panic attack sa habang ginugupitan. Ang weird talaga, as in, ang hirap. Pero yun, marami akong panic attacks noon. I've been doing meditation, journaling, exercise, lahat talaga. As in, feeling ko doon nag-start talaga lahat. Nung nagkasakit pa ako sa gut. Kumbaga, yung gut kasi natin, connected sa mind, body, and soul. Kaya nga mind, body, and soul, literal yung body talaga. Ito yung pagka mapangit yung yung sa digestive tract, sa stomach, ayun dun dumadali din yung yung parang tawag dito. Dun ako natadali talaga pagka nagkaroon ako ng problema sa digestive. Kala ko nga may colon cancer. Joke lang. Wala lang, natakot lang. Mayroon din ako health scare kasi nagtataka ako bakit ganun yung nangyari sa akin. Parang simula early November hanggang April. So, grabe. Pabalik-balik yung yung di ako natutunawan, bloated, acidity, acid reflux. Kala ko talaga meron na akong may something serious talaga. Kasi parang simula November nga hanggang April, puro antibiotics ako Parang ang lala talaga. Balik ng balik yung sakit ko na yun. Sana hindi na bumalik. Kasi maayos na yung as in, maayos na ako kumain nun dati pa kasi iniingatan ko talaga. Sobrang lala kasi din ng acid ko. And siguro, part of it is nagkaroon nga ako ng sobrang stressful months last year. Kaya siguro nag-manifest yun sa gut ko. And pag mapangit yung gut mo nga, mahirap mag-isip. Sobrang affected lahat. Pero, syempre, hindi nakikita ng tao yun. Syempre, sarili. Ganon. Sarili lang naman yung And, one of my therapist, yun si Ulep na nag-guest natin dito sa podcast. Yun, check nyo rin yung niya. Galing niya mag-advise. Tinuro niya sa akin yung tapping method. Yung parang ganyan. Tapos, paano ba? Yung may ganyan. Ang hirap lang gawin niya sa public kasi baka isipin ng iba, di ba? Dumating ko din sa point ko na parang sobrang daming racing thoughts talaga. Yung hindi mo mapipigilan, na tinanong ko talaga bakit ko nga ba sinishare to, no? Pero yun, parang tinanong ko talaga yung psychologist ko na nababaliw ba ako? Ba't ganun? Hindi ko mapigilan yung racing thoughts. Kumbaga, paano, di ba? Hindi ko alam kung anong first time yun nangyari sa akin kasi sobrang, siguro, ang dami kong iniisip nun. Ang hirap i-handle. Hindi ko alam. Parang, hindi ka mapakali. May ganong point na nangyayari sa akin. Then yun, tinuro sa akin yung tapping method ni Ulep. Which is effective for me. Kasi nadadivert yung Pero may mga points, alam ko siguro parang may chakra points yung mga ganito, yung ganyan. May mga ganyan, may chakra points siya. Or hindi ko alam kung chakra points tawag doon or what. Pero ang galing. Minsan nag-work siya. And eventually nag-work siya pag tuloy-tuloy mo siya ginagawa. Search nyo yung tapping method, lalo na pag may panic attacks kayo or anxiety attacks. Medyo sa akin nakatulong siya. Pero baka sa iba hindi. Pero check nyo rin. Ayun. Yun din sabi nung psychologist, hindi ka nababaliw kasi once na parang teka, ulitin ko na kaya yung ko. Puro ganito na no? Kamusta mga drawing? Andito na ang limited edition merch ng Di Na To Drawing.
Meron tayong navy blue at maroon, kaya wag magpahuli kasi once it's gone, wala nang balikan. Perfect para sa mga drawing na tao, artistically and figuratively. Kaya alam nyo na, add to cart na! Anyway, enough of my stories dun nga sa struggles ko nung mga nakaraang months. Pero hindi siya biro. Dapat talaga i-check nyo yung mental health nyo, lalo na hindi talaga siya worth it i-risk yung mental health mo sa lahat ng, ibig sabihin, kahit magandang progress yan or projects, hindi siya worth it na masira yung mental health mo. Kasi if talaga sobrang na-affect yung mental health mo, hindi ka makapag-function eh. Ikaw din mahirapan in the long run. So, kailangan talaga ng pahinga. And ako pa naman, hindi ako marunong magpahinga, hindi ako marunong mag-chill. Na pag kunwari nasa bakasyon ako, hindi ko alam, nung sinasabi sa akin ng mga doktor ko nung dati, mag-chill ka naman, yung parang relax ka muna. Kasi pag nakahiga ako or nasa bakasyon, tuloy-tuloy pa rin yung parang nawala na sa akin sa sistema ko, which is sad. Na nagkaroon ako ng ganong phase talaga. Parang kakatapos lang halos eh. Simula dati pa na kahit nasa bakasyon ako or kahit nag-chill ako, parang hirap mag-chill. Hindi ko alam bakit. Siguro dahil sobrang na worked out yung habit ko na talagang lagi ganito yung may gagawin ka, yun, hirap na hirap ako mag-chill. Then I figure out na eventually yun talaga dumaan yung meditation, yung exercise, yung deep breathing, pati yung cognitive parang behavioral, lahat talaga dapat babaguhin mo siya. And little by little, nagagawa ko na siya ngayon. Yun. Ganda, di ba? So, moving forward, saka ko na i-discuss yun. Siguro, pag personal na lang, kung gusto nyong kwentuhan, pwede ko i-share yan. Pero, or kung basta kung trip nyong malaman about our mental health, pwede rin ako magsalita doon. Pero sige, pwede natin i-separate episode yun. So, ang topic natin is I'm 29-3rd. Ano ba tawag na? Kasi, ang hirap no? Ang hirap tanggapin na 30 ka na. Di ba? Ang hirap tanggapin talaga. As in, once na tumungtong ka sa pagka-30, ibang-iba na yung pakiramdam mo eh. Physically, mentally, emotionally, spiritually. Iba. Kung sa mga dating lifestyle mo, pag ginawa mo ng 30, hindi na kaya eh. Hindi na kaya talaga. Parang gugulat ka, nagbago lahat eh. Kunwari, hindi na rin ako, tagal ko na hindi uminom, parang pandemic pa. As in, yung inom ko pa nung pandemic, sobrang tikim-tikim na lang. Hindi ko na kasi kaya talaga kasi sobrang acidic ko nga, diba? Yon. Tapos, siguro pag uminom pa ako ngayon, wala na. Sobrang bagsak na ako. Or else, talagang sobrang acid. Ayoko yun. Ayoko nang ma-acid. So, pag ganun siguro, hindi ko kayang uminom na. Ganyan. Hindi ko kaya yung sobrang puyat, yung hanggang umaga. Ang sakit na sa ulo. Parang, bakit? Anong point? Ba't ako magpupuyat nang hindi ako kumikita ng pera? Ganun eh. Or bakit? Ganun. Parang, isa pa sa kunwari may lakad kayo or gala with friends. Ayaw mo na magpa-late. Ayaw mo na ay sige, okay na. Hanggang 10 lang, mga ganun. 10 na yung mga late, tas uwi na. Ayaw mo na yung late night, grabe, puyatan. Iba na kasi parang hindi ko na kaya din yung ganon. Parang wala na akong energy. Parang gusto ko na lang lagi sa bahay, tapos nunod ng TV.
Kaya gabasa libro. Ano pa ba? Ayun, ang dami mong mararamdaman sa katawan mo. Siguro lahat na nakikinig dito mostly. Ay hindi, may nakikinig nga palang Gen Z dito, no? Swerte nyo. Ayun, sa lahat ng millennials talaga, mararanasan nyo to. Feeling ko relate na relate kayo. Parang, ang dami mo na mararamdaman sa katawan mo. Back pain, dito, yan dito. Minsan nga, nangangalay yung mga dito mo. Tapos parang, ang bilis mong magkaroon ng body pain. Parang mali lang yung tulog mo, mali lang yung posisyon ng tulog mo. Ang sama na ng gising mo eh. Ganun na agad eh. Ganun na siya kalala pagdating mo ng 30 eh. Need yung energy mo dati na parang ang dami po pang pwedeng gawin. Ngayon parang sige ito yung nakaplano sa araw ko, ito lang yung gagawin ko. Dapat yun na, ayoko na i-overwork sarili ko. Parang hindi ko na kasi kaya ma-overwork sarili ko eh. Tapos, ano pa ba? Pagdating ng 30, yung parang emotional maturity mo. Ayaw mo na ng drama, ayaw mo na ng kabulshitan. Kumbaga, gusto mo na lang peace, or kalmado, or nonchalant na lang. Kadalasan ng feeling ko sa millennial, wala nang pake kung anong trip mo sa buhay, or parang minsan nga pagka may drama pa, ayaw mo na sakyan yun eh. Ayaw mo na, lumalayo ka na dun sa toxicity. Pati ba, dati ito pa. Dati, nung bata tayo, sobrang idealistic natin sa mga bagay-bagay, no? Pero minsan pag tumatanda ka, nawawala yung pagka-idealistic mo eh. Gusto mo baguhin yung mundo, ito, paglaban mo yan. As in, nandun pa rin siya, pero kumbaga yung pagdating mo sa point ng ganito, minsan nawawala yung pagiging idealistic natin na kaya naman natin gawin, kaya pa natin. Pero parang pinaubayan na natin sa kanila, sa mga Gen Z. Kayo naman, gano'n. Kasi, ewan ko, may ganun eh. Parang mas iniisip na lang natin yung self-care. Pero ang galing, no? Pati Gen Z, nagsa-self-care na. Hindi natin naranasan yata yung self-care, or it's either sobra yung self-care natin, or wala talaga tayong self-care nung bata tayo. 'Di ba? Kung ano yung kinakain natin, puyat, bisyo, ano pa ba? Basta lahat eh. Lahat ng pwedeng gagawin talaga eh. Hanggat may energy. Uy, may bago kaming merch para sa mga mahilig mag-drawing. We're bringing back Baybayin na isa sa mga OG ng Ancient Scripts. In collaboration with Lloyd Zapanta, isa sa mga baybayin gods at type artists dito sa Pinas. Pagsuot mo to, parang nagiging kapartner mo na ang kasaysayan. Make your ancestors proud. I-represent ang atin, pero make it aesthetic. Makabayan, pero drip. Meron itong 2 colorways, black and white shirt. Available na ito sa Shopee para kaya mo na bumili at the palm of your hands. Dahil dito sa Di Na To Drawing, ang drawing lang ay para sa papel, hindi sa plano. Adudu karte! Ito, speaking of being 30, dapat, nagbasa ako ng libro. I am reading books ulit. Ayun pala, dumating sa point nung nagkaroon ako ng anxiety attacks. Takot ako magbasa na ng libro. Sobrang, bakit ganun? Dati enjoy ko siya. Pero pagka nagbabasa ako ng libro, natatakot ako na maklog na naman yung brain ko, or ma-overwork na naman yung utak ko. Natatakot ako, ganun. Pero sabi nung psych ko, hindi naman. Nakatulong naman yan magbasa. So, parang pwedeng simulan ko sa mga light reading, sa comics, graphic novels, na pabigat ng pabigat. Kasi yung mga binabasa ko dati, minsan gusto ko yung mabigat, yung ganun. Pero sabi ko, natatakot ako ulit
na magbasa. Kahit nga manood ng movies na medyo, alam mo yung medyo malalim, natakot din ako manood nun. Kaya pinapanood ko mga, alam mo yung mga brain fog na series, na movies. Yung talagang walang kwenta or yung happy lang, you feel good. Minsan nga dumating yung mga dating na ano sa Netflix. Ba yun? Mga nanood ako ng series nun. Para lang, yung para ko hindi ka nag-iisip. Ganun siya. Pero yun, sabi nga, nakakatulong yung pagbabasa. And yun, ang ginawa ko, ito, tagal na kasi nito, yung Atomic Habits. Tagal ko na siya, meron pa nga ako yung Power of Habit ni Charles Duhigg na inspiration nito. So, talagang, ang saya din magbasa, lalo na pag ginawa mo siyang habit, sabi nga dito, na pagtuloy-tuloy mo siya. Ang ginawa ko ditong technique is 1 chapter a day. So, kada araw, 1 chapter. So, hindi siya mabigat. Saglit lang Parang 1 chapter, tapos ka na ng 10 minutes. O, diba? Mabilis na, or kaya mo nga 5 minutes kung tuloy-tuloy ka Pero mas, mas ninanamnam ko siya per chapter. And sabi nga din nung kay Charles Duhigg, parang, kung magbabasa ka, tapos pipilitin mong matapos yung chapter or yung book without understanding, wala ring sense, di ba? Ano yun? Parang nagbasa ka pa. Hindi mo naman naintindihan, di ba? So, mas maganda hanggang pwede mong gawing gauge yun hanggang may hanggang may nag-register sa utak mo or naiintindihan pa ng utak mo, tuloy mo lang yung pagbabasa. Pero pag medyo hindi ko na naiintindihan yun, pwede mo itigil. So, pwedeng ganun din yung pace mo. And, ang dami ko natutunan dito sa libro na talagang saktong-sakto sa mga mahilig mag-drawing to Kasi isa ako dun mahilig ako mag-drawing, mahilig ako magplano, pero hindi ko nagagawa. 'Di ba? Parang ang dami nating plano sa buhay, pero hanggang salita lang lagi. Kunwari, parang, sige, magja-jogging ako bukas. Tapos after nun, bukas na lang, tatamad ako Sige, jogging ako bukas ulit. Bukas na lang, tinatamad ako Ganun lagi. So, anong nangyari? Parang, puro salita, wala talagang gawa na Gawin mo lang, ganun, di ba? Ang isa sa natutunan ko dito is yung consistency in doing things na meron tayong ginagawa sa buhay na sobrang hirap kasi mag-build ng good habits, sabi nga dito sa libro. Ang pinakamadaling gawin is yung bad habits. Kasi, yung bad habits ay sobrang daling gawin, walang effort. Sabi nga dito sa libro kinumpare niya. Kaya nagiging bad habits kaya ang daling gawin ng bad habits kasi ang daling makita, ang daling gawin, walang effort, sobrang attractive. Kumbaga, kunwari, parang cheat day mo or kahit di mo cheat day, bawal ka sa sweets. Kain ka ng ice cream, yan. Tapos, na-fulfill yung cravings mo. Tapos, sunod ulit, kakain ka ulit nun kasi ang sarap compared sa kakain ka ng healthy food. Or parang kahit deficit man lang, calorie deficit. Pero 'di ba? Ang dali niya kasi gawin. Or kunwari, gusto mong magbasa ng libro, pero mas pipiliin mo manood ng Netflix or mag-binge watch kasi TV lang, remote, channel surf or uso pa ba yung channel surfing? Hindi na, Yun, 'di ba? Ang bilis lang. Kaysa yung libro, babasahin mo pa, titignan mo pa yung 'di ba? Dito ko natutunan talaga yung consistency in doing things na you keep showing up. Kasi yun nga ang tagal alam ko na to dati pa, yung essence ng libro. Alam ko na siya, pero ang hirap niya gawin kasi nga wala tayong discipline to do things na parang may mga strategy din talaga
Kasi syempre, tayo, kunwari gusto mong pumayat, gusto mo agad, sige mag-workout ako ng ganito. Dapat by ganito. By next week, talagang tuloy-tuloy ako mag-workout. Pero yung ginagawa mong workout, di ka masaya, hindi mo trip, kumbaga wala din sa ayos, wala sa oras, pa iba-iba. And kumbaga yung ganun, umpisa pa lang, hindi na siya enjoyable sa'yo. Pag hindi na enjoyable yung gawa mo, yung ginagawa mo, hindi siya magiging habit, sabi nga dito. Hindi siya magiging successful. Kasi bakit mo siya gagawin kung ayaw mo nga yung ginagawa mo, di ba? Parang ganun siya. Ikaw ba ay tinutopak? Tugtupak, tugtupak. O nagtatantrums? Tara, at pag-usapan natin ng inis, Hate, senti, trauma. at baka kahit papano, kami ay makatulong sa'yo. Kung ikaw ay may topak o tantrums or both, welcome ka. Join us. I'm Kian And I'm Geraldine. as we talk about topics that will surely give you topak and tantrums. Lagi niyong tatandaan, topak is human, to forgive is divine. That said, Tantrums responsibly. Listen and follow us on Spotify. Bye! And ang technique dito, dapat gagawin mo siyang attractive to you, na madali sa'yo. Ano yun meron yun Make it obvious, make it easy, make it attractive, and make it satisfying. Na talagang tutuloy-tuloy mo siya. Diba ganun siya Ganun gagawin mo And sabi nga dito, ang kalaban ng pagbuo ng habits is completely parang fina-follow mo lang yung goal mo without the process. Kumbaga parang pag mas naka-tie up ka sa goal without thinking yung process, gusto mo lang yung end goal, kunwari gusto ko pumayat, gusto ko magkaroon ng abs, without thinking yung process, without tawag dito, without doing something ganyan, di siya magiging successful Ang sabi nga dito is parang naging motivational na tang podcast natin, no? Kala mo may natututunan yung mga listeners natin. So, yun nga, no? Parang sabi nga dito, may ninote nga ako dito na system over goals. So, dapat mas tinitignan mo yung sistema, yung process, yung progress, besides dun sa goal. Hindi ko naman sinasabing di importante yung goals. Kailangan meron din yan. Pero dapat, mas isipin mo kung paano mo siya gagawin every day or consistently. Kumbaga, ganun siya. Kasi nga, may pinakitang graph dito na nakaka-believe din. Siyempre, totoo siya. Kung talagang practical siya Alam mo na siya dati pa Alam mo na siya, hindi mo lang alam paano simulan. So, may graph dito. Kung makikita nyo itong graph na yan. Ito yung plateau of latent potential na parang palagi mo siyang ginagawa pero hindi mo pa nakikita yung results. Kasi tayo, di ba, gusto natin instant. Na pagka, kung nagbuhat ka lang sa gym, gaganong-ganong ka na Titignan-tignan mo, magsiselfie ka na Pero, kumbaga, kung kada gym mo, tapos, hindi ka naman, kunwari, once a month ka lang, tas gaganong-ganong ka na, walang build up yun. Kumbaga, kala mo, galing strength training Pero 'di ba? Kunwari mag-aaral ka rin ng other language, kunwari gusto mo mag-Chinese. Kunwari magbasa ka lang ng libro isang beses, hindi ka naman matututo mag-Chinese 'di ba? Dapat tuloy-tuloy mo siya. Hindi siya yung basta-basta ayun na, magaling na ako mag-Chinese. Hindi, di ba? Hindi nag-work yung ganun And if you keep adding up na talagang tuloy-tuloy mo siya, hindi siya ganun Pag ganun siya, pa-curve na ganun. So, may ipon siya. At some point, biglang bubulusok yung results, yung outcome.
Na magugulat ka, andito na, ganito na ako kalayo, ganito na yung progress ko. Galing. Parang ganun siya eh. Ganun yung mangyayari. Parang, kunwari, tuloy-tuloy ka nag-exercise or calorie deficit na lang. Yun na lang. Patuloy mong sinusundan yung calorie intake mo per day hanggang naging months. Tapos mapapansin mo, pumayat ka na. Yun na yun. Kumbaga, hindi naman siya, hindi ka naman papayat pagka, next week, hindi ako magkakanin, isang buong week, hindi ako magkakanin. Tapos, pagka nakakita ka lang ng handaan, sige, bawi na lang ako bukas. Hindi siya ganun eh. Hindi siya nag-work ng ganun eh. Dapat talaga consistent. Labo, no? Yun na talaga yung main point natin. So, yun nga. Ang sinasabi ko dito, dahil 30 na tayo, dapat magkaroon na tayo ng good habits. Wow, naging tayo, no? Naging guru. So, dapat magkaroon tayo ng good habits. Kahit ano yan. Reading, exercising, eating healthy, journaling, meditating, deep breathing. Lahat. Pwede mo yun. Mga positive assurance. Ang weird, no? Pag tumanda ka talaga, babait ka eh. Dadating sa point na babait ka. Kasi, anong point pag matanda ka na tas ang sama ng ugali mo? Ang gagawin mo dun? Diba? Wala lang. Parang, ba't pa masama ugali mo? Tagal mo ng masama ugali tapos di ka pa babait? Ang pangit naman. Kumbaga, anong point? Wala lang. Siguro sa mga masasama ugali. Pake mo, diba? Parang ganun. Pero 'di ba? 'Yon. Ngayon, when you're 30, feeling ko ito na yung last chance natin eh. Na to be healthy, to be physically fit. Lahat ng gusto mong aspect sa buhay, gusto mong ayusin. This is one of our last chance kasi depende rin sa upbringing mo, pero ang hirap na kasi gawin siya sa akin lang. Ang hirap na siya gawin sa 40s. Na kunwari mag-exercise ka. Ang hirap na gawin yun. Kunwari, ang hirap na maging eating healthy pag nasa 40s ka na kasi magpa-pile up na lahat ng kinain mo eh. Kumbaga dun lalabas lahat ng unhealthy foods na kinain mo sa 30s mo. Nag-manifest na siya sa 40s. So, kung hindi ka pa magbabago, ngayon pa lang sa 30s, wow, grabe, di ba? Doon pa lang, mahirapan ka na. Sa akin lang yan sa perspective ko lang. Feeling ko kasi ganun eh. Ganun sa akin mangyayari. Kailangan may gagawin na ako ngayong 30s. And dapat, gawin mo siyang good habit. Hindi siya pilit. May some sort of pilit, pero may some sort of endurance, perseverance. Dami, no? Dami mo i-consider. Pero, once na talaga nagawa mo siyang habit, ikaw rin naman yung mag-benefit dyan eh. Diba? Parang, yun yung mga naisip ko ngayon. Kaya nga, ang saktong-sakto to sa mga mahilig mag-drawing. Kahit kung gusto mong, may gusto kong gawin sa buhay, mga drawing sa buhay, gandang gawin ng good habits yung talagang gusto mo mag-progress. Hindi lang siya puro salita, hindi lang siya puro plano. Yun nga, hindi lang siya puro drawing. Dapat may ginagawa ka. And dapat may ginagawa ka palagi na consistently na ginagawa mo para mapunta dun sa goal mo. Na pero sinasabi ko, hindi importante yung goals eh. Dapat importante yung system. Trust the process. Ang weird, no? Parang kung bahala kayo, parang ganun. Yun lang talaga eh, no? Yun lang talaga. Ano pa ba? Kamusta mga drawing? Alam nyo bang hindi pa natatapos yung bangkingan? Dahil andito na ang isa sa pinakamalupit na merch na pwede nyong masuot. Kasama natin ang De Balaker na isang international motorcycle group na against sa mga kamote riders. Si Joshua Malaki na sobrang solid na artist ang gumawa ng design para sa shirt. Napakaangas! Pagsuot mo ito sa ride, meron itong off-white colorway
para aesthetic din tayo. Limited edition lang to at available na ito sa Shopee. Dahil dito sa Di Na To Drawing, ang drawing lang ay para sa papel, hindi sa taplano. So alam nyo na, add to cart na! Ano pa bang... Yun nga yung sinasabi ko. Mahirap siya sa umpisa. Lagi naman di ba? Lahat naman ng bagay na maganda, mahirap sa umpisa. Lahat ng mga pinaghirapan natin, mahirap sa umpisa. Pero magugulat ka pagkatapos mong ginawa yan palagi. And you always show up. Doon mo maririp yung mga tinanim mo. And, yun nga, ang dami ko natutunan dun sa libro na talagang practical siya. Kung babasahin nyo to, yan, ang ganda kasi, tinuturuan na kayo literal kung paano gumawa ng good habit. Literal. Step by step. Sobrang functional niya. Sa akin Pero yun, step by step or parang may mga, ano siya, tawag dito. May mga guide siya talaga. It will guide you to formulate good habits talaga. Tong book. So, next ko siguro, ibang book. Pwede tayo mag-book review, no? Galing. Pwede tayo mag-book review dito sa Di Na To Drawing. Di Na To, ano ba tawag? Basta isip ako ng pangalan, no? So, yun, ngayong 30s, nagbe-build na ako ng good habits. Medyo late nga siya, no? Lagi naman, yun di ba? Pagka, kunwari, dating mo ng, nagsisisi ka. Sana, nag-exercise ako, bata pa lang ako. Mga ganun. Ang weird kasi, parang, hindi pa naman siya late. Bata pa tayo, 30s pa lang. So, we have time to better ourselves. Kasi nga, yun naman talaga ang purpose natin na gawin, or depende sa'yo pala. Yun naman talaga yung dapat talaga natin gawin to function properly, to live our best lives, di ba? Kung hindi maganda yung physical health mo, mental health, spiritual health, lahat na ng aspect mo sa buhay, paano mo ma-enjoy yung buhay, di ba? Yun. Ano pa ba? Ito pa. Sabi dito sa libro, meron akong nilagay dito yung strength in numbers. May section dito yung strength in numbers. Ayun, naghahanap ako ng mga may mga may hilig mag-drawing dyan. Kontakin nyo lang ako. Parang may gusto kong gawin. Siguro, spill ko na ba? Basta, gusto ko magkaroon ng community na wherein we can share our passion, our interest. Siguro gawa tayo ng event. Gusto ko gumawa ng event. Ito na naman tayo sa drawing Gusto ko magkaroon ng event na kunwari sa isang cafe. Tapos, magsasabi lang tayo ng gusto nating gawin or pursuit sa life. Kunwari, hindi. Gusto ko magkaroon ng pitching party na kumbaga ipipitch mo yung gusto mong gawin or kunwari gusto mong business or gusto mong club, mga ganun. Medyo easy, no? Pero yun yung mga iniisip ko para magkaroon tayo ng pitching party. Magsasabi lang tayo ng mga drawing natin sa buhay. Tapos, why not, di ba? Malay natin, hindi natin alam kung may individuals doon na talagang pare-parehas pala kayo ng passion. Tapos, doon kayo magmi-meet, di ba? Ang saya nun. And sabi nga dito sa strength in numbers, kung pare-parehas kayong gusto nyo yung ganun yung ginagawa, mas magpo-progress ka. Mas gaganahan ka. Unwari, parang pag nag-exercise kayo, mas magandang mag-exercise pag may kasama kang kaibigan, or kasama ka talaga. Parang accountability ano ba tawag doon? Accountability body. Basta ganun, 'di ba? Parang pagka parehas kayo ng sinishare na
na passion or parang pursuits in life, mas mabilis mas mabilis siyang matapos, mas mabilis siyang gawin. And hindi ka mahirapan na sa'yo lang. Kumbaga nag-share kayo ng experience or struggles nyo sa isa't isa kung paano ginagawa yun, bagay na yun. Ang vague, no? Pero yun nga, gusto ko rin magkaroon nun ng ganung, or ano ba? Kasi gusto ko talaga i-build yung brand na itong Di Na To Drawing. And if you are interested in collaborating sa Di Na To Drawing, I'm all ears. Ayun pala. Ayun. Ito na nga, spill ko na nga. So, gusto ko palakihin tong brand ng Di Na To Drawing. And I need help sa mga tao na interested din in building Di Na To Drawing. Kung paano natin bubuuin. Or kung meron kayong ideas, paano buuin or paano palakihin ng Di Na To Drawing. Usap tayo. I'm all ears. And pwede nyo kayo message sa Instagram or tsaka sa Gmail. May Gmail lang dinatodrawing@gmail.com. Basta message nyo sa Instagram. And pag-usapan natin yan. Gusto ko magkaroon ng collaboration between creatives. Pwedeng marketing. Kahit saan. Basta parehas sa mabivision natin. Gusto ko kasing bigyan talaga ng kulay itong dinodrawing natin no? And gusto ko talaga yung pinaka-ultimate, sabi nga no, bawal yung mga goal no? Magkaroon talaga ng shop wherein local creatives na mag-share sa isang shop na pwedeng magbenta ng merch doon, then pwedeng magkaroon ng talks and tawag dito doon, gusto ko magkaroon ng talks and events. Talagang magtitipon-tipon doon sa isang place para lang talaga i-celebrate yung creativity ng bawat isa. And kung nandun kayo sa point na yun, pwede tayong magtulungan. Ganon siya. So, message nyo lang ako. Yan yung isa sa drawing ko talaga this year, no? And hopefully, makakita ako ng mga taong willing to build Di Na To Drawing. And ang hirap kasi, ito to be honest, mahirap talaga buuin ang isang brand ng ikaw lang. Pwede naman yun, pero kung gusto mo talaga lumaki, kailangan mo ng mga tulong talaga. And part talaga yun ng growth na dapat may mga katulong ka talaga na pare-parehas kayong gustong lumago. Ayun. And for that, I think tapos na siguro yung episode, no? Okay na yun. Tagal na rin di ba? And nga pala, napapansin kong in building habits, ang daming content creators ngayon. Ang weird. Lahat na lang may content na kunwari may nakikita ko doon. Magtatato ako in every follower I got. Magtatato ako ng linya. So, parang nagkaroon siya ng 3 followers. 3 linya ng tato. Ganyan. Hanggang sa dumami, parang, parang 500 na. Paano yun? 500 na lines. Maraming ganun Meron pa. Hindi ko alam kung pwede ba magsabi ng weight ng tao. Medyo malaki siya. Ang hirap na magsalita ngayon no? Parang ang bilis makancel yung tao, pero yun. Nag-set up siya ng challenge na for every follower maglalakad siya or tatakbo yata ng 1 kilometer. Una mga 10 kilometers. Hindi ko alam kung 1 kilometer or 1 meter. Basta yun. Dumating sa point na sobrang dami na niyang followers. Parang 30k. So, parang 30k kilometers na yata. Ayun, sabi niya, papatayin niyo ba ako? Parang kasi yun yung challenge niya maglalakad siya medyo malaki siya. So, good for him din kung tuloy-tuloy niya yun, di ba? Sa kanya din yun. Basta ang daming ganong trend sa IG
na minsan dumadaan sa sustainable ba yung ganun? Hindi ko sure. Pero some might work, 'di ba? Pero paano pag nagsawa yung tao? Problema na nila 'yun, 'di ba? Bakit natin problemahin? Basta 'yun, mga connected lang sa building habits. And kung 30 years old na kayo, appear tayo kasi galing. Di natin alam paano maging 30, 'di ba? First time naman natin maging 30. Sino ba? 'Di ba? Ganun. I-figure out mo talaga lahat ng bagay pagka dating mo ng 30. And siguro 'yun. Siguro more episodes. Nasa season 5 na pala tayo, no? Kung napapansin nyo, medyo parang wala naman nagbago, no? Pero wala lang. Natutuwa lang ako season 5 na. Gawa-gawa ko lang yung season, pero season 5 na kasi bago yung graphics. Ini-improve ko yung branding ko kada season. Kung napapansin nyo, nag-iiba siya. From season 1 to 5. Iba na yung layout. Wala, natutuwa lang ako kasi lagi ko siyang tinitweak. Kasi wala lang, lumalaki tayo eh. Wow, lumalaki. No? Kala mo. Nga pala, bago matapos ang lahat, meron tayong merch na available pa rin sa Shopee. Check nyo lang yan. Yung collab namin kay Kenjiro, sa Debalaker, kay Lloyd Zapanta, and yung Aniv merch na ginawa ko na may embro dito na pwede nyong scan yung Spotify code. Yan. Puro limited edition siya and yung iba talaga paubos na. Lagi ko sinasabi yung iba pa talaga paubos na pero hindi nyo binibili eh. So, yun. Joke lang. Yun yung mga lang. Check nyo na lang sa Shopee. And hopefully, no, may mga plano tayo ngayon this year. And may naantay lang talaga ako. A decision galing sa akin. Then, after that, na-figure out ko na tuloy-tuloy na to. Wow, parang no. Pero sige, yun. Ano pa ba? Ayun, konting trivia. Alam mo ba yung drawing? Nagsimula yan. Pinoy yan eh. Pinoy yung nagsabi niyan yung drawing. Kaya, nagpauso ng drawing. Salitang drawing. Nagsimula yan sa architect. Pinoy na architect. Siya yung nag-coin ng term na drawing. Na Filipinos lang sa kanya naggaling. Search nyo yung pangalan. Di joke lang. Wala talaga. Pero dun yung essence, di ba? Parang pag architect ka or yung parang puro plano lang, blueprint, pero may nabuubang building. Wala. Kasi wala pa namang budget. Walang gumawa. Walang workers. So, drawing lang siya. So, dun siguro nagsimula yun, no? Salitang drawing. Now you know, di ba? Wow. History buff. So, yun lang, no? Salamat sa mga nakinig. If ever may makikinig or umabot dito sa part na to, no? Follow nyo lang or talaga kung interested kayo or may ipipitch kayong project sa akin or gusto nyo i-promote yung projects or yung products nyo, pwede nyo akong kontakin. Gagawa natin ng paraan yan. Gagawa natin ng ads dito sa Di Na To Drawing. And feel free to message me anytime. So, yun. Baka hindi lang ako makasagot agad kasi baka may ginagawa ko. Pero sasagutan ko yan. I-replyan ko yan. And for more exclusive updates, feel free to follow Di Na To Drawing Podcast on Facebook, Instagram, X, YouTube, Spotify, Playback, Apple Podcast. Wow. Maangat no? Apple Podcast and Spotify. Nasabi ko na ba yan? YouTube pala. Yun. Nasa YouTube din kami. And yun. Abang-abang sa mga darating na merch if magkakaroon ulit. And sino kaya yung ko-collab nating next artist. Yun yung excited din ako. So, bawal pa sabihin yung mga ganon. Pero dahil dito sa Di Na To Drawing, ang drawing lang ay para sa papel, hindi sa plan. Bye! Wow! Nawala pa. Yun. Kita-kits ulit sa next episode and hopefully
exciting yung mangyayari sa mga next episodes. Yun lang.